Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ako po pala si Samantha Bartolaba at ngayon po ay naroon tayong code ng linear search at ito po ang ating tatalakayin ngayon. So, una, ito po yung public class natin na nagngangalang linear search. Ito ay isang public class natin na tinatawag natin na linear search. Ang pangalawa, ito ay public static natin and array, and then target. Ito ay isang method na ginagamit ang linear search algorithm para hanapin ang target sa array natin. At ito naman, ito ang iterasyon sa buong array natin. Ito. Tignan kung saan ang kasalukuyang element ay pareho sa ating target. Dito, ibalik ang index kung atin na natatagpuan. Dito. Ibabalik natin ang ating index kung atin natatagpuan. Ibalik ang index na negative 1 kung hindi natagpuan ang target sa array. Ito, mag-return negative 1 tayo. At ito naman, itong yung public static void natin, ito ay ang method kung saan nagsisimula ang pag-execution ng program natin. So, halimbawa, ng array, end array natin ay equals 4, 2, 8, 1, 3, 7, 6, 9, 5. Ang target element na hinahanap natin ay yung 6. Ito siya. Target element natin na 6. Pagkatapos, ipatupad ang linear search. Dito, result natin ang end target natin na array. Patupad natin. At sa susunod ay ito, i-print natin ang resulta. Ang system output element target natin, ipiprint natin ang resulta ng atin. Dito. So, ngayon, maaari natin i-trace ang ating code by step upang maunawaan kung paano ito nakuha at narito ang ating paunang paliwanag. Yung public class ng linear search natin, ito ay nagsisimula ng Java program. Ang pangalan ng class natin ay linear search. Pangalawa, yung public static void natin, yung public static if natin. Ito ang method na gumagamit ng linear search algorithm. Array, ito yung array. Ang array ay integers na hinahanap. Ang target ay ang value natin hinahanap. Ang method ay nagre-return ng index kung natagpuan na ang target at ang negative 1 kung hindi. At kung hindi. 3 naman yung ating for loop. Ito naman yung ating for loop for n. When n I equals 0, because I less than array at length I increment. Dito. Iteration sa buong array mula sa index o hanggang sa huling index. Ang variable I ay nagre-representa ng kasalukuyang index natin. Ito yung array natin. If statement array, so dito, if the statement array has target, ito siya, has target. Tignan kung ang element sa kasalukuyang index array ay pareho sa target na hinahanap. Kung oo, ito ay makahalubang natagpuan na ang target ng index ay inire-return natin. Kapag natagpuan na natin ito, magre-return tayo dito. So, return statement natin, kung natagpuan na ang ating target, inire-return ang index ng I natin. Magre-return index tayo kapag natagpuan na natin. Kung hindi natagpuan ng target, inire-return natin ang negative 1 natin. Ito, kapag hindi natin natagpuan, magre-return negative 1 tayo. Pagkatapos, ito naman yung public static void natin. Ito ang main method na pinakamagulo na program kung saan nagsimula ang execution natin. Dito na tayo nagsimula. Binubuo ang isang array sa integers na may mga sample values and target ng 6. Ito, yung target 6 natin, itinatag ang value na hinahanap sa array. Ito ay 6. So, ang end result, linear search array target. Tinatawag ang linear search method para hanapin ang target sa array. Ang resulta ay na-store natin sa variable natin result natin. Dito natin yung result. Dito rin sa if statement, tinitignan kung ang resulta ay hindi negative 1, ibig sabihin natagpuan na natin ang ating target.
Kung oo, ini-print ang console na mensahe na napakita ng index kung saan natagpuan ng target. Kung hindi ini-print ang mensahe na nagsasabing hindi natagpuan ng target. So, dito yung ating system out, dito system out natin, ito ay ginagamit para mag-print sa ating mga output. Ito yung ginagamit natin. So, sa pangkalahatan ng program ay naglalaman ng linear search algorithm na nag-ikot sa array upang hanapin ang target element. Pagkatapos ay nagpapakita sa resulta ng console sa konkreto. Halimbawa, ang program ay nag-output ng ating element 6 itagpuan sa index 6. Dahil ang target ay nasa index 6 ng ating array. So, ito po is atin pong run yung ating code. Para makuha po natin yung ating resulta. Output. So, ito na po. Element 6 na tagpuan sa ating index array. Index 6 natin. Ito po. Thank you. Yun lang po lahat. Thank you.